Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Chronicles chapter 13 verse 1-2. Ang mga Filistiyo nga ay nakipaglaban sa Israel, at ang mga lalaki ng Israel ay nagsitaka sa harap ng mga Filistiyo, at nangabuwal na patay na bundok ng Gilboa, at ang mga Filistiyo ay nangagsisunog na mainam sa likuran ni Saul at ng kanyang mga anak, at pinatay ng mga Filistiyo si Jonathan at si Abinadab at si Malaki-Sua na mga anak ni Saul. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay mula sa aklat ng unang mga kronika, chapter 10, verses 3-4. Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul, at nang siya'y makita at panain ng mga manunodda, si Saul ay malubhang nasugatan. Dahil dito, sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang mga gamit pandigma, "Saksakin mo na ako upang hindi na ako abutang buhay ng mga paganang iyan, at paglaruan pa nila." Ngunit tumanggi ito, sapagkat natakot siyang gawin ito, kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili. Yun lang po. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa unang kronika, chapter 10, verses 5-6. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay sa tabi ni Saul. Kaya namatay si Saul, ang 3 niyang anak at na lalaki at ang lahat ng pamilya niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 10 verse 7-8. Nang panahong iyon, may mga Israelitang nakatira sa lambak ng Jezreel. Nang makita nilang nagsitakas ang mga sundalo ng Israel at patay na si Saul, pati ang mga anak niya, iniwan nila ang mga bayan nila at nagsitakas din. Kaya pinasok ng mga Filisteo ang mga bayan at tinirahan nila ang mga ito. Kinabukasan, nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa upang kunin ang mahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Chronicle chapter 13 verse 9-10. At hinubara nila siya at kinuha ang kanyang ulo at ang kanyang sandata at ipinadala sa lupain ng mga Filistiyo sa palibot upang ibalita sa kanilang mga diyos-diyosan at sa bayan, at inilagay nila ang kanyang sandata sa bahay ng kanyang mga diyos at ipinako ang kanyang ulo sa bahay ni Dagon. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hello, good morning. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 10 verses 11-12. Subalit nang mabalitaan ng mga taga Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, nagtipon-tipon ang mga magigiting na mandirigma at kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at doon inilibing sa ilalim ng malaking puno. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang naisip ko dito na talagang isang malaking pambababoy, hindi lang kay Saul na pinutulan siya ng ulo at inubaran siya, hindi kundi sa Diyos ni Saul, kaya talagang nagtipon-tipon yung mga mandirigma upang kunin siya, hindi kasi nararapat na sa ganong paraan na paraan lang na mamatay si Saul, tapos parang kailangan mailibing siya, 'di ba, nang maayos. 'Yon, dahil siya ay alagad ng Diyos, Subalit meron siyang mga pagkukulang na nagawa, pero hindi iyon karapat-dapat, at malaking kalapastanganan 'yon para kay Saul at para sa Diyos ni Saul. Yun lamang po. God bless us.
Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin yung Panginoon na tayo po ay nakapagpatuloy sa pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At yung mga itinatalaga sa atin ng mga talata, no, ay malaki po ang may tutulong nito, no, para patuloy tayong lumago sa ating devotion, no, sa ating spiritual na buhay sa pamamagitan po ng devotion. At ang binigay nga po sa atin yung 1 Chronicles, no, chapter 10 verse 13 to 14. So dito po natin nakita na yung kamatayan ni Saul ay ito po ay bunga ng kanyang pagtataksil doon sa Panginoon. Base rin po ito doon sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Panginoon yung pagiging hari, pero hindi po niya, kumbaga sinuway niya, no, yung Panginoon. Kaya makikita natin yung resulta na nangyari doon sa kanyang buhay. Ito po ay bunga ng kanyang mga kasalanan sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan na anumang posisyon na meron po tayo, ang Panginoon po ang may karapatan at ang nagbigay po nito, no? Maaari niya po itong kunin anytime at pwede niya po itong ibigay sa iba. Na katulad na nangyari kay Saul, no? Ibinigay niya ito kay David na anak ni Jesse. Dito makikita natin na talagang yung kanyang pagtataksil sa Panginoon ay hindi po ito naging kumbaga hindi ito naging kaaya-aya sa Panginoon. Kaya nangyari sa kanya yung mga bagay na hindi maganda. So makikita po natin na isa sa napakagandang aral nito, yung ating ginagawa na pagsuway sa Panginoon ay hindi po mabuti yung ibubunga nito sa ating mga buhay. So muli po, purihin ang Panginoon sa patuloy na binibigay sa atin na tayo nakakapagbasa, nakakapag-devotion sa bawat araw. Magpatuloy lang po tayo na sapagkat lahat ng ginagawa natin ay hindi po ito mawawala ng saysay. So congratulations sa ating mga leaders, no? Kay Sis Mira, ganoon din kay Brother Jojo, no? At ganoon din sa ating mga kasama sa grupo na ito. Tayo po ay magpatuloy, no, sa kabila ng grabe yung pagod, grabe yung time, ay lagi po natin tatandaan na hindi po ito mawala ng saysay. So God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan muli.